Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Tito Darbs, kilala rin bilang si Pinoy Mythos. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamanghamanghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Alam niyo ba ang kwento ng Bakunawa? Isang napakagandang alamat na nagmula sa ating mga ninuno. Sinasabi sa banal na kasulatan ang kwento tungkol sa dalawang napakalaking bituin na nilikha ni Bathala pagkatapos niyang gawin ang langit at lupa. Ang isa ay magbibigay liwanag sa araw habang ang isa naman ay magbibigay liwanag sa gabi. Ang una ay pinangalan ng Adlaw at siya ay mas dakila kaysa sa huli na pinangalan ng Bulan. Ayon sa mga sinaunang tao, nang nilikha ni Bathala ang buwan, nilikha niya ito ng 7 upang bawat isa ay magbigay liwanag sa isang gabi ng linggo. Ang mga gabi ay maliwanag at napakaganda dahil sa 7 reyna na patuloy na kumikinang sa kalangitan. Isipin niyo, 7 magagandang reyna na nagbibigay liwanag sa bawat gabi ng linggo. Napakaganda ng tanawin. Sinasabi sa banal na kasulatan ang kwento tungkol sa dalawang napakalaking bituin na nilikha ni Bathala pagkatapos niyang gawin ang langit at lupa. Ang isa ay magbibigay liwanag sa araw habang ang isa naman ay magbibigay liwanag sa gabi. Ang una ay pinangalan ng Adlaw at siya ay mas dakila kaysa sa huli na pinangalan ng Bulan. Ang Adlaw ay itinuturing na mukha ni Hesukristo na ang liwanag, isang banal na biyaya, ay sinasamba ng mabubuti. At ang buwan ay si Maria na nagbigay liwanag sa mga makasalanan at gumabay sa kanila sa gabi. Nang ang buwan ay nasa gitna ng kalangitan at ang mundo ay gayon din si Maria na nakaupo sa pagitan ni Bathala at ng mga makasalanan upang bigyan sila ng liwanag. Ang Adlaw na sumisimbolo kay Hesukristo at ang buwan naman ay si Maria na nagsisilbing tanglaw sa mga makasalanan sa gitna ng kadiliman. Pero hindi nagtagal ang kapayapaan ng mundong ito. Isang nakakatakot na nilalang ang lumitaw. Ito ay bumalot sa buong mundo tulad ng isang masamang ahas, gaya ng sinabi ni San Juan sa Apokalipsis, na nainggit sa magagandang nilikha ng makapangyarihan at sa malaking pagkadismaya ng mga tao sa mundo, nilamon ang 6 sa mga buwan. Ang serpienteng ito ay pinangalan ng Bakunawa. Nang makita ito ni Bathala, agad siyang kumilos. Nagtanim siya ng mga kawayan sa natitirang buwan para protektahan ito. Kaya pala kapag tinitingnan natin ang buwan ngayon, may makikita tayong parang mga mantsa. Yun pala ang mga kawayan. Pero hindi pa rin sumuko ang Bakunawa. Sa tuwing susubukin niyang lamunin ang huling buwan, ang mga tao ay nagsisigawan at nagpapatunog ng mga tambol. Ibalik ang aming buwan, ang kanilang sigaw. Ito lang ang tunog na narinig sa buong mundo noong gabing iyon. Ang mga sigaw at daing ay naghalo-halo at sinakop ang puso ng mga taong natatakot na magwawakas ang mundo kung mawawala sa kanila ang tanging buwan na natitira. Lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga bahay at lumuhod sa lupa upang manalangin na hindi sila mawalan ng kanilang buwan. Nakakalungkot isipin na hindi noon naiintindihan ng ating mga kapatid kung ano ang eclipse. Tumigil ang malakas na ingay nang makita nilang sa wakas ay niluwa ng Bakunawa ang buwan. Ang ingay na ito ang nagpapalaya sa Bakunawa at napipilitang iluwa ang buwan. Hindi mailarawan ang kagalakan ng mga tao nang bumalik ang buwan noong gabing iyon. Itinaas nila ang kanilang mga puso sa kalangitan tulad ng mga bulaklak at binigkas ang kanilang mga papuri ng pasasalamat sa makapangyarihan na nagmamay-ari ng lahat ng nilikha. Hanggang sa panahong ito ng pagunlad, marami pa rin ang naniniwala sa Bakunawa at marami pa rin ang sumigaw. Ibalik ang aming buwan at ang mga nasa rehiyo ng bundok at baybayin ay nagsasagawa pa rin nito kapag may nagaganap na eclipse. Napatunayan ito sa amin sa mga kamakailang eclipse na nangyari sa aming mga bayan. Napakaganda ng alamat na ito, hindi ba? Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang pagkakaisa ng mga tao para protektahan ang kanilang pinaniniwalaan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong tulad nito. I-like at i-share din ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ako nga pala si Tito Darbs, kilala rin bilang si Pinoy Mythos.
Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamangha-manghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.